Ayan, tayo po ay manalangin. Aming mahal, pinupuri ka po yan yung oras na ito. Salamat po sa isang linggong nagdaan na kami inyong hindi pinabayaan at kinabayan. Salamat po sa gabing ito na muli kami nagkatipon-tipon para makinig na inyong banal na salita. Nawa po, lahat ng aming papakinggan sa gabing ito ay tumatak sa aming puso't isipan at magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na gawain. Humihingi po kami ng tawad sa aming nagawang pagkukurang pagkakasala. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ikaw ay masika,
Maraming salamat sa ating dalawang kabataan sa mensahe ng awit. Magandang gabi muli sa ating lahat. Sino dito ang first time na makaten ngayong gabi? Meron ba? Sila? Okay. So, welcome po sa aming pong isinasagawang pag-aaral sa lugar na ito. Actually, ito ay mga payo sa mga kabataan. Lalo higit, may kinalaman po sa pag-ibig at pag-ibig din naman ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So, sa first night, tayo po ay nasa second to the last night dahil 6 nights lang po ito. First night natin ay paano natin ma-identify ang totoong pag-ibig. So, ano yung mga character ng totoong pag-ibig? Ang second night natin ay alin dito sa dalawa? How to avoid of being broken-hearted. Paano natin maiwasan na tayo maging broken-hearted? So, yun yung second night natin. At ang third night natin ay... Kagabi ba ang third night? Ang kagabi ay... Noong isang gabi ay how to find the right one. So, yan yung ating pinag-usapan. Paano natin makikita yung isang tao na karapat-dapat at dapat nating piliin. Okay, so kagabi ay hindi naman masyadong tungkol sa pag-ibig, subalit tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. ML with Jesus. So yan yung topic natin kagabi. At ngayong gabi naman, ang ating pag-uusapan ay how to avoid o how to learn. Okay? How to learn to move on. So yan yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Paano natin matututunan? Kung halimbawa tayo ay nasaktan, maybe tayo tapos tayo nasaktan, paano tayo matututo na mag-move on sa bagay na ito? Kasi ang sabi po ay kasama sa buhay ang masaktan. Hindi ito maiiwasan. So kasama sa buhay talagang tayo mabubroken hearted. Bagaman tayo nag-aaral dito, pero hindi naman lahat may apply natin yung sa ating buhay. Kasama talaga na tayo may liligawan o kaya ay tayo ay liligawan. Pagkatapos magkakahiwalay din, bandang huli. Dahil meron tayong kanya-kanyang karakter. So hindi maiiwasan sa buhay ang masaktan. Kaya ano ang dapat natin gawin kapag dumating ito sa ating buhay? Paano natin matututunan na tayo ay makakamove kung sakaling maranasan o experience natin ang bagay nito? So ito po ang part 1 na mga bagay na pwede po natin gawin. Ano po? So doon sa mga bago pa lang, nasira yung aming projector kagabi, kaya ito na yung ating ating gagamitin, laptop na lang. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo maliit dahil pagkatyaga na lang natin ito hanggang sa matapos. Paano tayo makakamove on? Part 1. Number 1. Yan. Mag-pray palagi. Pag-pray natin yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon, yung ating nararamdaman. Pag-pray natin sa ating Panginoon na alisin ng Diyos yung sakit na ating nararamdaman. Kasi ang hirap po mag-move on. Talagang pinakamahirap yan sa lahat. Sabi nga sa awit tayo, no? Hindi makatulog, hindi makakain. Buhat ng kayo'y lokohin. Yan. So, hindi talaga makakain, hindi makatulog. Yung iba naman, sa sobrang pag-move on, ay baliktad naman. Kain naman ang kain, kaya tumaba. Tumaba naman yung kaniyang katawan. Dahil may mga tao na kapag stress, kagaya ko, pag stress ako, kumakain ako. Kain ng kain. Walang tigil ang pagkain, may nagme-merienda. So yan, mag-pray palagi. Pag-pray nyo na alisin ng Diyos yung ating nararamdaman. Ang pangalawa, itago lahat ng gamit na nakakapagpaalala sa Kanya. So doon sa mga talagang gustong makamove on, doon sa hirap, meron kasi sanay na, meron sanay na magpapalit-palit. Wala lang sa Kanya yung pag-move on, meron ganon. Pero kung may experience nyo, yung na kayo talagang nakaranas na may love, na magmahal ng sabi nyo sa inyong sarili, tunay yung inyong pagmamahal. Kung kailan tunay, ay saka naman hindi naging seryoso yung isa. Kaya halimbawa na maranasan nyo ito, ano ang mga bagay nyo ang dapat nyo gawin, itago nyo yung mga gamit na nakakapagpaalala sa Kanya. Yung mga binigay niya, huwag naman ibabalik. Hindi maganda yun. Mas maganda, itago nyo na lang, remembrance na naging kayo
minsan. Itago nyo na lang mga gamit na makapagpaalala sa inyo. Ang pangatlo, mag-enjoy ka sa buhay. Yan, mamasyal ka diyan sa tabing dagat, pumunta ka ng Maubang, pumunta ka ng Lucena. Enjoy mo yung iyong buhay. At ang sabi dito ay mamasyal, pumunta rin sa mga kaibigan. Yung dapat, hindi ka lagi nag-iisa. Pag ikaw ay nagmumubo, nahirap pag nag-iisa kasi lagi mo maalala. Pumunta ka doon sa may lagi kang makakausap sa mga kaibigan. Ayan. Pang-apat, mas mag-focus ka na ngayon saan? Sa pag-aaral. Yan yung unahin mo, yan yung goal mo. Yan yung dapat na marating mo habang ikaw ay pagkatapos na ikaw ay makaranas na masaktan. So, siseriyosin mo na yung pag-aaral. Panglima, huwag makikinig sa malulungkot na kanta. Huwag yung papakinggan nyo lagi pusong bato, labis na nasaktan. May mga awit na yan. So, huwag ganon. Huwag mo sa mga malulungkot na kanta. At least mga kanta naman na masigla-sigla. Yun ang ating papakinggan. Okay, pang-anim, ang sabi dito, magpaganda lalo. Magpapaganda lalo. Kung noon, hindi ka pa masyadong nag-aayos, pero nung ikaw ay iniwanan ng iyong pinakamamahal, mas talo kang magpaganda. Para at least, maghinayang man lang siya sa'yo, balang araw, pag may iba ka na. Di ba? So, ganun. Magpaganda lalo. Yan ang pwede nating gawin. Kung sa babae, pag sa lalaki, huwag naman ganun. Nung nagkahiwalay ka ng jowa mo, nagpaganda ka na rin. Naging babae ka na rin. So, mahirap yun. Mahirap yung maasa ka sa 150. Pag-5 na kasi ngayon. So, mahirap. Kaya, sa mga babae lang yan. Sa mga babae lang. Next, part 2. Ang part 2 natin ay ito. Ang una, tanggapin ang sitwasyon. So, kung kayo nagkahiwalay na at wala talagang pag-asa, tanggapin nyo na lang. Ngayon kasi yung asa na lamang tayo ng asa, wala naman tayong aasahan. Pangalawa, magkaroon tayo ng pananampalataya, paniniwala sa Diyos na meron siyang mas mabuting plano sa atin. Na mas maganda siguro, mas gwapo yung ibibigay sa atin, mas may pangarap sa buhay, o kaya naman ay mas maganda ang magiging sitwasyon ninyo kapag kayo ay nung kayo ay nagkahiwalay. So, may mas magandang plano ang Diyos sa inyo. Yan ang isipin ninyo. Okay, meron akong naging ex. Pwede mag-bento? Meron akong naging ex hindi mo talaga naging ex. Naging ka-MU. Nangayang MU? Malanding ugnayan. May mga naging ka-MU, malanding ugnayan, malang usapan, mag-isang umiibig. Ano pa? Mahirap umasa, mga ganyan. So, nagkaroon ng gano'n ng MU noon. Pero, ako kasi mabilis ako ma-discourage. Ano yung ibang disappoint sa babae? Kapag hindi ginawa yung gusto ko, kapag ginawa yung gusto ko, mali. Kapag meron akong ayaw, tapos ginawa niya, nadi-disappoint na agad ako noon sa isang babae. Ay noon ako ay kagagraduate ng 4th year. Kasi hindi nga po ako nag-sweetheart from grade 1 hanggang 4th year high school. Wala talaga yan. Wala. So nung graduate na ako, medyo umiibig na rin. Medyo nagka-crush na rin. Noon kasi, nung high school ako, pag ako'y nagka-crush, naiwas na ako. Nagtatago ako sa crush ko. Gano'n na natin Kasi ako hindi ako maayos noon. Lagi akong, yung mga bata na lagi nasa dagat, gano'n. Ang aking itsura, laging nasa palaruan lang. So, sa madaling sabi, meron akong nagustuhan na isang babae, pagkatapos ay, siguro parang nagkakagusto rin ng kaunti sa akin. Pero sabi ko, huwag ka makikipagsayawan. Ay nakipagsayawan. Simula noon, hindi ko na yung pinansin. Ito mga later part na nakakakwentuhan ka rin siya, nakakausap, ay yun, sinasabi niya na talagang pag naalala niya yung pangyayari na hindi kami yung nagkatuluyan, ay umiiyak siya. Ganon. So, sabi dito, have faith in God. So, mayroon pang mas better pala. Kasi kung noon, dahil wala ang aking mother, nasa abroad, tapos siguro nagkainlaban na kami, tapos napangasawa ko na,
hindi na ako magiging pastor, di ba? So, hindi ko na kayo makikilala. Hindi na rin makakarating sa lugar na ito. Ganun siguro ang nangyari. Pero dahil may pananampalataya naman ako sa Panginoon, kahit pa paano ay nakarating ako dito sa lugar ninyo. At nakatapos din ako sa aking pag-aaral. Pangatlo, libangin mo ang sarili mo. Saan ka pupunta? Pupunta ka sa kabarkada mo, maminsan mong pinagpalit sa ex mo. Kasi yung mga kabarkada mo, hindi mo na nakakasama. Wala na. Bakit? Lagi ka na doon sa iyong sweetheart. Lagi ka na doon sa iyong jowa. Hindi mo nakasama. Nag-break kayo. Balik sa barkada. No? So, balik pa rin doon. Kaya huwag nyo iiwan yung mga kaibigan nyo. Malibasa, nag-jowa na kayo. Iiwan nyo. Huwag iiwan. Sila ang makakasama nyo palagi. Kapag kayo may problema, sila yung tutulong talaga sa inyo. Hindi naman kayo lagi mag-o-obey sa inyong magulang. Talagang sa barkada. Kaya huwag nyo iwawala ang barkada. Malaking tulong yan pag nag-move on kayo. Okay. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay talagang fix yung relationship. Hindi rin pwedeng gano'n. Talagang possible pa rin yan na kayo ay magkahiwalay, lalo bata pa kayo. Pang-apat, iwasan ang pagtingin sa profile sa Facebook. Kung nag-move on kayo, huwag nyo laging titignan. Baka may iba na, or hindi kayo makakamove on yan. Okay, pang-lima, mahalin ang sarili. Sobra mo kasi pagmamahal sa kanya, nakalimutan mo na mahalin ang iyong sarili. Yan kasi minsan ang nagiging problema, nung wala pa kayong jowa, ang ayos-ayos yung sa sarili, lagi kayong naghihinapos, lagi kayong nagtututbrush, lagi kayong naliligo. Aba, nung may jowa na, ay talagang maagang pumupunta doon sa hindi pa nga nakakaligo, hindi pa nga nakakapag-toothbrush. So, pag-disappoint sa inyo ang inyong kapartner. O kaya naman, may kakilala ko, dito sa Cagbalite. Maganda siyang nakilala ko, yung itsura niya. Pero nung nagkaroon ng jowa ay napabayaan niya yung kanyang sarili. Napabayaan na. So, medyo nasira yung kanyang kagandahan na dati ay masabi ko na talagang maayos naman siya sa sarili. So, mahalin ang sarili. Yan ang pang-lima. Pang-anim, patutunan natin ang bagong bagay. I-focus natin ang sarili natin sa isang bagay na makakatulong sa iyong pag-move on. So, focus natin ang ating sarili sa ibang mga bagay. Ang ito, isipin mo na lang na ang experience ay best picture. So, yung ating karanasan ay nagtuturo sa atin. Huwag lang na yung marami ka ng karanasan, hindi ka pa rin natututo. Huwag ganun, Dapat tinuturing natin ang mga karanasan natin ay diyan tayo mas nagiging matibay. Okay, mga dapat gawin upang hindi ka basta-basta masaktan. Magmahal kung kailan handa na. Hindi yung dahil gusto mo lang o dahil naiinggit ka lang sa iba. Hindi naman dapat minamadali ang pag-ibig. Nakakapaghintayan. So, hindi naman dapat minamadali ang pag-ibig. Nakakapaghintayan. So, kung ayaw natin masaktan, pero kung gusto natin maranasan karanasan na merong jowa, so kung tayo masaktan, yung mga bagay na yun pwede natin gawin kung tayo ay pumunta sa move-on process. Okay, so kung gusto naman natin, mag-isang lang masaktan, o kaya naman, hindi na tayo masaktan sa pagmamahal, magmahal kung kailan handa na. Yung seryoso ka na talaga. Meron kasing, totoo, may mga babae na pag niligawan mo, ang pinag-uusapan ng kasal, nanliligaw pa lang yun, nililigawan pa lang, pero ang pinag-usapan niya ng kasal. Kasi ready na siya. May pera na siya, may trabaho na, established siya sa buhay. Ang kulang na lang niya ay mapapangasawa. Meron gano'n. Ang problema, 46 na. Medyo ko na. So, meron, may mga gano'n. Huwag naman gano'n. Masyado man na yun. Masyadong brutal, 46 na. Merong mga bata-bata pa naman, mga 29, ganyan. So, pag minahan mo, Crisanto, ay talagang asawa natin ang pinag-usapan. Gano'n. Next. Mahalagang pag-move sa lahat ng tao dahil walang permanente. So, sa ating buhay, mahalaga yung pag-move on dahil walang permanente. Kaya tayo yan na sinasabi sa banal na kasulatan na ang buhay natin sa mundo nito ay ang buhay natin ay mayroong hangganan. Mabasa natin yan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ang sabi diyan, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay,
ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala. So may hangganan daw ang buhay ng bawat tao. At kapag ang tao, isang tao dumating sa tinatawag nating kamatayan, ang sabi dito ay wala ng alaala. Nakalimutan na lahat. Kaya dahil walang permanente sa mundo, kung ang ating magulang ay buhay pa ngayon, mahalin na natin. Huwag na tayo maging pasaway sa kanila. Ipakita na natin yung pagmamahal sa kanila, sa ating mga magulang. Hindi yung matigas ang ating ulo. Hindi yung sinasagot natin ang ating magulang. Mahalin natin sila dahil walang permanente sa mundong ito. Ano ba ang dapat natin gawin sa ating magulang para atin siyang mahalin? Para mabigyan natin ng importansya ang kanilang pagmamahal din sa atin at pag-asikaso sa atin. Okay, ito po ang number 1 na dapat natin gawin. Number 1, tapusin ang mga gawaing bahay, lalo na ang mga inuutos nila. Ito ay tanda po ng pagrespeto at pagmamahal sa magulang. Ang unang dapat gawin ay tapusin ang mga gawaing bahay. Kung kayo lalayas, magpupunta sa barkada, tapusin niyo muna ang gawaing bahay. Para hindi kayo laging pinapagalitan. Pero para okay lang na kayo gumala at lumayas dahil nakita naman ang inyong magulang na ginawa niyo naman yung inyong trabaho. Ito tanda rin ng pagbabalik natin ng respeto at pagmamahal sa ating magulang. Pangalawa, huwag silang sumbatan. Dapat maging masunurin. Huwag susumbatan ng magulang. Dapat maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Pangatlo, panatilihin ang paggalang sa kanila, magpaalam pag-aalis ng bahay. Papaalam ka pag-aalis ng bahay. Yan lang po sa pantalan. Wala lang, nasa mauban na. So, magpapaalam. Ang sabi dito, panatilihin ang paggalang sa kanila. Magsasabi ng totoo kung saan pupunta, magpapaalam sa magulang. Pang-apat, respetuhin ang rules at regulation. Paano yung rules nila? Ninyo sa inyong bahay, respetuhin natin yun. Dahil yun ay rules ng ating magulang. Pag nilabag natin yun, nasasaktan din sila. Minsan, hindi na tayo pinapalo. Pero yung damdamin nila, nasasaktan sila bilang magulang. Tayo, magiging magulang din tayo. Kaya, ayaw naman natin na gawin natin sa atin ang ating mga anak, yung ginagawa natin, yung pagiging matigas sa ulo. Kaya, simulan na natin sa ating sarili. Panglima, ipakita ang pagmamahal, bigyan ng bulaklak kung may pagkakataon, basta ipakita natin yung pagmamahal. Hindi kung kailan wala na sila sa mundong ito. Okay, pang-anim, laging magsabi ng totoo. So, lagi huwag kayo magsisinungaling sa inyong magulang. Pang-pito, mag-aral ng mabuti. Sapat na yan para masuklian ang kanilang pagod araw-araw sa pagtatrabaho. So, mag-aral ng mabuti. Hindi ang pinag-aaralan ay kung papaano mas mamahalin ng jowa. Pag-aralan natin na tayo ay mag-aral tayo ng mabuti para at least masuklian lang natin yung pagod ng ating magulang, na tayo pinapakain, na tayo ay pinag-aaral, binibigyan tayo ng baon, binibigyan tayo ng ating kailangan. Mahirap yun. Mahirap. Alam nyo, sa bahay, lumaki na sa Batangas, laging may kabataan na pumupunta. So pag may kabataan na pumupunta, kahit tatatlo yan, pag yan ay papakainin mo ng umaga, tanghali, hapon, malaking gastos. Malaki pala. Aabutin ng sabihin natin 1,000. Sa panahon ngayon, aabutin ng 1,500. Maubos mo yun sa maghapon para lang sa pagpapakain. Bakit? Siyempre, hindi ka naman magpapakain ng simple lang kapag kabisita, di ba? So, ibig sabihin, kung kayo ay 10 sa inyong bahay, malaking responsibility ng magulang sa inyo para kayo ay mapakain. Mahirap yun. Naranasan ko, mahirap talaga magpakain araw-araw ng mga kasama natin sa bahay. Kaya, bigyan natin sila ng halaga. Tayo mag-aaral ng mabuti, tapusin natin ang ating pag-aaral para masuklian naman yung kanilang pagod sa bawat isa sa atin. So dito, tingnan natin ha. Sabi dito, mas natataranta ka at mas sinusunod mo ang utos ng jowa mo kaysa magulang mo na nag-alaga sa iyo mula bata hanggang pagtanda mo. So, hindi po dapat gano'n. Dapat, ang susundin natin at mas susundin natin ay walang iba kundi ang ating magulang. So, sa mundong ito, ang sabi nga po ng Banal na Sulatan ay walang permanente. Sa mundong ito ay lagi tayong nasasaktan. Kaya ang dapat natin gawin, matutunan talaga natin na tayo ay move on. At higit sa lahat,
maintindihan natin, lagi natin isipin na may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, paniniwala sa ating Panginoon Diyos, dahil pag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mas nagiging maganda yung ating hinaharap. Mas nagiging maganda yung nagiging desisyon natin sa ating buhay. Lalo-lalo na kung tayo ay makadiyos, kung tayo ay nagsisimba. At kapag ang nahanap natin ay kapwa nating kapananampalataya, malaking bagay yun para sa atin. Napakalaking halaga niyan. Lalo-lalo na sa inyo na sa magkarelasyon o sa magpartner. Mahalaga. Natutunan ko, nung ako ay magkaroon ng asawa, hindi pala hindi pala sex ang issue sa mag-asawa, kundi character. Kundi character. Kasi minsan ay kahit sa ganung bagay, pwede kayong magkasawaan. Dahil nandiyan lang naman yun. Pero yung character, ito talaga yung pinakamahalaga. Ito yung nakikita ko na dapat tingnan ninyo sa inyong makakapartner. Mahirap yung may kapartner kayo tapos hindi maganda ang ugali. Tapos kayo rin, ganun din naman. Minsan naman, ang gusto lang natin ay yung partner lang natin ang magbago. Pero tayo, hindi tayo nagbabago. Sa mga babae, kadalasan, gustong-gusto talaga natin na ang ating mga kapartner na lalaki ay magbago. O kaya naman ay naghahanap tayo ng perfect na lalaki para sa atin. Pero hindi nakikita ng babae kung talagang siya dapat para sa lalaki niyo. Dapat makita niyo rin yan. Titingnan niyo rin yung inyong mga karakter. Titingnan niyo rin yung inyong pag-uugali. Kasi minsan sabi ko na, oo nga, doon sa lalaki walang problema. Pero ang problema minsan ay naroon sa babae. Ang bakit? Sobrang bait yung lalaki, yung babae, sobrang sungit. So, may mga ganyang pangyayari. May mga ganyang pangyayari. Kaya dapat hindi lamang titingnan ang ugali ng inyong partner. Kayo sa inyong sarili, dapat makita nyo rin ang inyong sariling kahinaan, ang inyong sariling pag-uugali, at i-consider lagi ang ugali ng inyong kapartner. So yun, ang may papayo ko ngayong gabi ay sa atin pong, sa panahon na tayo ay nakasaktan, lagi tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Mas higit na makakatulong ang Diyos sa ating buhay kaysa sa lahat ng tao na maaari nating makasalamuha. Kaya kung tayo nasaktan, anumang problema, kung sa kapartner man, kung sa bahay man, kung sa pamilya man, lagi tayong tumawag at manalangin sa ating Panginoon. So ito lamang, at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos din ang gabi. Tayo
tayo manalangin sa ating pagkatapos, ay meron na kaunting appeal o karatagan ngayong gabi. Sino dito ang nakarating na sa Balimbing? Wala pa. Sa Balimbing, barangay ito sa Sampalo. Katapos sa likod niya, isang barangay ulit. Actually, ay magkadikit siya. Tulay lang ang pagitan. Ang tawag doon, Remedios. Pag nakarating kayo ng Balimbing, mas malala sa Remedios. Marami doon mga, paglalakad ka doon sa hapon, may kanya-kanyang umpukan doon. May mga nagiinuman na lalaki, may mga nagiinuman na mga nanay. Magkaiba yung sa nanay at magkaiba yung sa mga lalaki. Maraming mga inuman. Hapon-hapon yun. Dito nakapangaral kami doon at may mga ilang tumanggap sa Panginoon na nabago ang buhay. Dito sa Balimbing, ganun din. Marami rin mga mapababae, mapalalaki, mapakabataan, mapatatay na nag-iinom. No? Isa sa mga dating mag-iinom sa lugar na yon sa Balimbing ay andito. Pakita yung nasa si Ate Krisa. Ate Krisa, dito ka na. Okay. Kaya nyo ha, magandang dalaga yan. Dito sa may side. Dito lang. Magandang dalaga yan. Yan, ganyan na yung kanyang height noon. Pero ang totoo, mag-iinom po yan. Bago yan maano ng ating Panginoon. Totoo po yun. Yan ay marami po mga kaibigan, kabarkada, kahit yan sa mga na nag-iinom. Pero na makarinig ng salita ng Diyos na bago ang kaniyang buhay. Alam niyo, kinikwento niya ng mga una. Noong mga una-una pa lang, itong si Ate Krisa ninyo, halos bubusan ng kanyang mga pinsan ng alak dahil doon sa kanilang lugar. Bubusan ka talaga ng alak. Ng alak ba o ng ihi? Alak lang. Okay. Bubusan ka ng alak pag hindi ka nag-inom dahil dati ka nilang kasama. Ganun doon. Malaki ang struggle. Pero alam niyo, nabago ang kaniyang buhay. Meron tayong mga kabataan na talagang masabi natin na nang tanggapin nila ang Panginoon ay nabago ng diretso ang kanilang buhay at hindi na nagbalik sa ganito pang gawain. Alam niyo si Ella, marami na kilala kay Ella. Si Ella. Si Ella, hindi naman yan, wala niyang kaalam-alam sa Adventist. Tama? Bakit kayo nga, Ate Ella? Wala niyang kaalam-alam sa Adventist. At hindi namin alam kung paano nangyari. Pero na kami mangaral sa relocation, nakilala namin siya. So siguro, hindi natin alam ang buhay ni Ella kung hindi siya tumanggap sa ating Panginoon. Pero ngayon, nasa church sa umahawid, natuto ng gitara, at marami nang nagagawa at nakakasama na rin namin dito sa pangangaral sa unahan. Alam nyo, ang aming namatunayan ng mga kabataan, masarap maglingkod sa Diyos. Masarap magpasakop sa ating Panginoon. Kaya akin lamang pong ipinapaalam sa inyo na this coming Monday o sa Lunes ay meron pong ilang mga kabataan na tatanggap sa ating Panginoon. Nais nilang mabago ang kanilang buhay, sila ay magpapasakop sa Panginoon, maglilinis ng kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. Kaya kung meron mga kabataan na nagnanais makasama dito, kayo lamang po ay magsabi, iparating nyo lang po sa amin kung nais nyo rin po na kayo ay mabago at malinis sa inyo pong mga kasalanan. Meron po kaming pastor, na ordained pastor na pupunta dito sa Monday para mag-execute po ng baptism. So, ngayon po gabi, pinaniyahan ko po ang lahat. Tayo natin tumayo para sa isang panalangin. Ang malanging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pati po namin na sa mundong ito ay talagang kami po ay masasaktan. Talagang maaaring maranasan namin sa aming buhay ang mawalan ng kapartner na dati may sumpahan, subalit dahil sa pagkakataon sa sitwasyon, sila po ay nawala. Panginoon, maraming salamat dahil ipinalam niyo po sa amin ang mga dapat namin gawin. Napakahalaga na kami po ay may pagtitiwala po sa inyo at pananampalataya po sa inyo. Dahil kayo lamang ang Diyos na siyang aming pong sandigan. Panginoon, diadalangin ko rin po ang bawat isa
na sana po, Panginoon, may mga kabataan na kung saan ay nais magpasako po sa inyo, nais mabago ang kanilang buhay, kagaya ng mga naunang mga kabataan na nampalataya po sa inyo. Ngayon po gabi, pagpalain po ang bawat isa sa amin at ingatan kami sa aming pong kabuhi sa kanya-kanya naming tahanan. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.